Wala nang pagkakataon si Arlene para sabihin sa asawang si Sander na nagdadalang tao siya dahil na rin sa divorce papers na inihain ito sa kanya. Pero hindi siya nagpatalo. Imbes na masaktan, ay inalok ng kasal ang kapatid ni Sander na magsama sila bilang mag-asawa para lang makaganti sa lalaki. Nang hindi rin lumabas na bastardo ang kambal na nasa sinapupunan niya. Pero kung kailan naman maayos na siya kay Zack, saka naman nagbabalik si Sander. Tanggapin pa kaya ni Arlene muli ang ama ng kanyang anak? Araw ng Lunes, maagang pumangon si Arlene upang ipagluto ang asawa ng almusal bago man lang ito pumasok sa trabaho. Katulad ng nakasanayan araw-araw, sa loob ng halos 3 taong pagsasama nila ni Sander bilang mag-asawa. Bawat pagising hanggang sa pagtulog ay inaasikaso ito. Kulang na nga lang ay subuan niya. Graduate siya ng Bachelor of Fine Arts, subalit mas pinili niyang manatili sa bahay at pagsilbihan ng asawa. Bata pa man ay hilig niya na talagang mag-paint. Ngunit na bago nang ikasal siya at ginagawa na lamang libangan. Katunayan, bago siya magdesisyong magpakasal ay nagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Nakilala ang iba pa niyang Canva na pinilihan ng ilan. At ang kaisa-isang painting na ginawa niya ay ang asawa mismo habang tulog ito. At ang balak niya ay iregalo sa ika-3 anibersaryo sa kasal nila sa susunod na linggo. Kaya naman, itinago niya lamang ito. Si Sander naman ay nagising sa mabagong aroma ng kape. As usual, tuwing umaga na lang ganito naman talaga ang bumubungad sa kanya. Amoy ng almusal. Igising siya, kakain, maliligo at papasok sa opisina. Haharapin ang trabaho at uuwi na naman pagdating ng hapon. Ganoon ang araw-araw na routine ng kanyang buhay. Kaya nagdesisyon siyang makipaghiwalay na kay Arlene. Nag-file na siya ng divorce at natanggap niya na iyon nang di alam ng asawa. Nararamdaman niya kasing nagmumukha na itong katulong sa bahay na siya na lang palagi ang inaasikaso. Alam niyang hindi yun ang buhay na gusto ng babae. Pero dahil sa sulsol ng kanyang ama, ay tinalikuran ni Arlene ang buhay nito bilang pintor at mas piniling pagsilbihan siya. Hindi ito mahilig makipag-socialize, kaya sa tuwing lumalabas sila ay napagkakamalan itong assistant niya sa halip na asawa. Hindi nga alam ng marami na may asawa siya. Hindi ito lumalabas ng bahay, hindi nag-aayos sa sarili, nabubuhay lang ito at kontento na pagsilbihan siya. Good morning! Masuyong bati ni Arlene kay Sander paglabas nito ng kwarto. Bagong ligo at naka-business suit na. Lumapit siya upang ayusin ang necktie nito, pero pinigilan ni Sander ang kamay niya. It's okay, kaya ko na. Pigil ni Sander sa kanya. Bahagyang nagtaka si Arlene dahil nakasanayan naman niya itong gawin dati pa. Katunayan ay gustong-gusto iyon ni Sander na madalas ay hinahagkan pa siya sa tuwing gagawin yon. Umiwas din ito sa kanya na tinungo ang mesa at umupo sa kabisera. Ilang minuto pang nanatili lamang siyang nakatayo hanggang sa maisipang lagyan ng kanin si Sander sa plato. Pero katulad kanina ay pinigilan na naman siya nito. Bahagya siyang nasaktan sa tila pag-iwas nito sa kanya. Kaya natahimik si Arlene. Umalis din ang lalaki na hindi nagpapaalam man lang sa kanya na labis naman niyang ipinagtaka. Pagkaalis ng asawa ay nahulog siya sa pag-iisip kung bakit iba ang ikinikilos ni Sander, pero dahil masama ang pakiramdam niya ay pinili niyang deadma na lang at magtungo sa labas upang bumili ng pregnancy test. Hinala niya kasi ay nagdadalang tao siya dahil sa halos 2 buwan na siyang delay. At di nga siya nagkamali. Buntis siya dahil 2 guhit ang lumabas. Ibang saya na naramdaman ni Arlene at di mapigilan ang luha. Sobrang bored kasi niya sa loob ng bahay mag-isa, kaya ngayon, panigurado, kapag lumabas na ang kanyang anak, ay hindi na siya mag-iisa pa. At natitiyak niyang matutuwa si Sander sa balitang ito. Alam niya kasing hindi man magsalita ang lalaki, ay gusto na rin itong magkaanak silang 2. Sa sobrang saya ni Arlene, ay halos hilahin niya ang oras upang makauwi ang asawa at maibalita ang pagdadalang tao. Inip na inip siyang dumating ang hapon, kaya nilibang ang sarili sa pagpipinta, kaso nga lang, hindi niya nagugustuhan ang amoy ng nito. Kaya natulog na lamang dahil namibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Kinahapunan, nagluto na siya at naghain,
bago pa man dumating si Sander. Ngunit lumamig na ang nakahaing pagkain ay wala pa rin ito. Nakailang balik na rin siya sa bintana upang silipin si Sander. Ngunit walang dumating na lalaki. Kahit dati naman, maaga itong umuwi. 8:00 na ng gabi, tuluyan na siyang nakadama ng gutom kaya napilitang kumain mag-isa. Baka nag-overtime lang si Sander. Hi, handsome! Habang umiinom si Sander sa bar sa mga oras na yon kasama ang kapatid na si Zach, isang babae ang umakbay sa kanya. Idinikit nito ang malaking harapan sa braso niya. Napatingin naman si Zach sa kanya na makahulugan. Hindi nito nagustuhan ang ginawa ng babae dahil kumandong pa ito sa kanya. Naitulak niya ang babae. Sorry miss, but I'm married. Better luck next time. Pinakita pa niyang singsing sa kanang kamay. Sumibangot naman ang babae at inis na tumalikod na lang. Ano ba talagang sadya mo, Sander, sa akin? At dito ka pa nakipagkita. May problema ba kayo ni Arlene? Tanong ni Zach nang umalis ang babaeng asungot. Wala kaming problema, Zach. Ako may problema. Tingin ko, hindi ko na mahal si Arlene. Nakapafile na ako ng divorce, kaya makikipaghiwalay na ako sa kanya. Saglit na natigilan si Zach bago marahas na suntok sa panga ang sinalo ni Sander. Sira ulo ka pala eh. Ikaw ang may problema. Ayusin mo dapat ang sarili mo. Inis na saad ni Zach. Sapo ni Sander ang dumugong labi. Zach, hindi ko sinasadya. Basta ko nalang naramdaman. Alam mo naman na si Dad lang ang may gustong ikasal kami. Baka nga pareho kami ng nararamdaman ni Arlene. Baka nga, hindi niya na rin ako mahal. Katuwiran ni Sander. Tumayo ito ng diretso. Yun naman pala eh. Bakit mo pa pinatagal ng ganito? Baliyaw ni Zach. Nag-overreact lang siya dahil noong time na yun, siya dapat ang gustong magpakasal kay Arlene. Pero mas pinili ng kanyang ama ang kapatid niya. Yun pala, wala itong kwenta. Hindi ko alam, Zach. Hindi na ako nakahindi kay Dad noon pa man. Wala na akong nararamdaman kay Arlene. At walang magandang nangyari sa buhay niya since ikinasal kami. Nakontento na lang siyang pagsilbihan ako. Naiiling si Sander. Hindi alam ang sasabihin para lang maintindihan siya ni Zach. Pero ang totoo, galit na galit talaga si Zach sa kapatid. Naghiwalay silang hindi nagkaayos ng gabing yon. Pasado 10:00 nang dumating si Sander sa bahay at nadatnan niya si Arlene na nag-aantay sa kanya. Napabuntong hininga siyang nilapitan nito bago inabot ang divorce paper. Si Arlene naman ay mabilis na itinago ang hawak na pregnancy test sa kanyang likuran na dapat sana surprise niya kay Sander. Basta, nanlambot na lang siya ng abuti ng papel at mabasang divorce paper na inaabot nito sa kanya. Matagal silang walang ibikan ni Sander hanggang sa ipinaliwanag nito kung bakit nais makipaghiwalay ng lalaki. Ayon dito, alam ni Sander na may pangarap siya sa buhay, subalit mas miniling pagsilbihan siya. Isa pang rason kung bakit ito nakikipaghiwalay sa kanya, yun ay dahil hindi na siya nito mahal. Sana maintindihan mo ko, Arlene. Para sa ating dalawa to. Nakulong ko sa isang relasyon na hindi dapat. Sana nga noon pa, di ko na sinunod si Dad. Nang hindi siya umimik, ay saad ni Sander. Nanginginig ang mga kamay niya sa di mapigilang emosyon. Naitanong pa niya sa sarili kung anong kulang at kung paano nagawa sa kanya ni Sander ito. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, ay nabitawan niya ang kanyang hawak na pregnancy test, saka pa siya mabilis na kumilos upang pulutin iyon at inilagay sa kanyang bulsa. Bukas ko nalang pipirmahan yan, Sander. Inaantok na kasi ako. Pasensya ka na. Nakatungo siya habang nagsasalita na agad tumalikod. Gustong maglandas ang kanyang mga luha, ngunit pinipigilan niya lang. Ayaw niyang ipakita sa lalaki na umiiyak siya. Ayaw niyang magbukang kawawa sa harapan nito, ngunit parang pinipiga ang kanyang puso habang papasok sa kanilang kwarto at mabilis na itinago ang hawak na pregnancy test. Siguro ay hindi na nito kailangan pang malaman na buntis siya. Pero ano pa kung maghihiwalay lang din sila ni Sander? Sobrang sakit lang para sa kanya dahil inakala ni Arlene na mahal din siya nito katulad ng pagmamahal na nararamdaman niya. Paano nga ba siya naikasal sa lalaki? Ulila na siya sa ina noon at ang tanging ama na lang niya ang natitirang pamilya dahil wala naman siyang kapatid. Subalit, isang trahedya ang naganap
Nasawi ang kanyang ama dahil nasagasaan ito ng ama ni Sander na si Don Frederico. Nawalan kasi ng preno ang sasakyan ng lalaki at pauwi naman ang kanyang ama sa bahay mula sa trabaho nang mahagip ito ng sasakyan. Isinugod sa ospital ang kanyang ama pero di na umabot ng buhay. Dahil dito, sinagot lahat ng Don ang mga pangangailangan niya. Pinagtapos siya ng kolehiyo, pinaayos ang luma nilang bahay at ipinakasal pa siya sa anak nitong si Sander. Nang mawala ang kanyang ama, tila gumuho ang mundo niya. Ngunit muli lang siyang naging masaya nang ikasal siya sa lalaking mahal niya at ngayon, bumalik ang sakit nang maulila siya. Napakasakit. Nag-iisa na naman uli siya sa buhay. Kinaumagahan, pinilit niyang bumangon kahit na masama naman ang kanyang pakiramdam. Nakita pa niyang divorce paper na nakapatong sa ibabaw ng mesa sa loob ng silid nila ni Sander. Wala doon ang lalaki. Marahil sa kabilang kwarto natulog, detabihan siya ay ayaw nito. Habang pinipirmahan ni Arlene ang divorce paper nila, ay para bang binibiyak ang puso niya. Naawa siya sa kanyang anak na walang kinikilalang ama. Pero anong magagawa niya? Kung hindi na nga siya mahal ni Sander, hindi niya naman ito pwedeng pilitin. Nagluto siya. Pagkatapos ay naghain para pagising ni Sander, makakain na ito. Nagsimula na rin siyang mag-impake. Ngayong napirmahan niya na ang divorce paper, kailangan niya na ring umalis. Pagpasok ni Sander sa kanilang kwarto para maligo, ay natigilan itong tinitigan siya. Arlene? Anos ni Sander. Pinirmahan ko na nga palang divorce paper, Sander. Siguro, tama ka. Maghiwalay na tayo. Total, hindi naman natin talaga mahal ang isa't isa. Pero salamat sa halos 3 taon. Ngumiti itong lumapit sa kanya at nagulat siya nang yakapin siya nito. Salamat, Arlene. Don't worry, dadalawin kita araw-araw. Kahit di na tayo mag-asawa. Sana kahit magkaibigan na lang, okay? Sabi nitong hinahagod ang likod niya. Kaibigan? Hiyaw ng isip niya sa masakit na katotohanan iyon. Pumango siya kasabay ng mapait na ngiti. Dito lang pala mauuwi ang halos 3 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang maging magkaibigan na lang. Ayaw man niyang pumayag. Wala siyang magagawa. Hinayaan niyang maunang umalis si Sander papuntang office bago siya naglinis ng bahay. Kahit papaano, mamimiss niya ang bahay na yon. Saksi ang pader at kisame kung gaano niya pinagsilbihan ng asawa. Paalam, Sander. Bulong ng isip niya matapos haplusin ang larawan nila ng lalaki. Tuluyan ang hindi niya napigilan ng luha habang inilalabas ang kanyang mga gamit. Dala-dala niya ang bagay na ireregalo sana niya kay Sander. Binalot iyon ng tela at inilagay sa kahon. Pagpapara na sana siya ng taxi nang biglang may humintong sasakyan sa tapat niya mismo. Nagtataka pa siyang tumingin sa bintana ng kotse. Matapos iyon bumukas. Nakangiting mukha ni Zach ang tumambad sa kanya. Dali-dali itong bumaba ng kotse at nilapitan siya. Nagkausap kami ni Sander kagabi. Di ko akalain na tututuhanin niyang pakikipaghiwalay sa iyo. Halika na, ihahatid na kita. Na para bang okay lang lahat kay Zach ang nangyari. Tumango siya, pigil ang mga luha. Hindi na siya nagsalita. Ayaw niyang magdrama at umiyak sa harapan ng lalaki. Ayaw niyang kaawaan ni Zach. Isa pa, kapatid ito ni Sander. Ano man ang pag-usapan nila ngayon, tiyak, makakarating yon sa kanyang dating asawa. Nagkunwari siyang okay ang lahat na para bang walang nangyari. Tutulungan na kita. Concern nitong Saad at isa-isang binuhat ang kanyang mga bagahe. Tumulong na rin siya para mapadali dahil nakatingin sa kanyang ibang kapitbahay. At dahil inubos niya na lahat ng gamit niya, ay di iyon kasya sa compartment ng kotse, kaya inilagay na nila sa backseat. Let's go? Tanong ni Zach sa kanya matapos siyang alalayang sumampa sa passenger seat. Minsan pa niyang nilingon ang tahanan na naging bahagi ng buhay niya sa loob ng mahigit 3 taon. At iiwan niyang masayang alaala nila ni Sander sa bahay na yon. Dahil ngayon pa lang, tatahakin niya na ang bagong buhay na malungkot at mag-isa. At ang tanging nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanya ay ang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Bago buhayin ni Zach ang makina ng kotse nito, ay nilingon pa muna siya. Yung tingin na may gustong sabihin.
Wala akong kasama sa bahay, kaya doon kita iuuwi, Arlene. Iwalay na kayo ni Sander. Siguro naman, wala na siyang pakialam sa iyo ngayon. Saad nito sa kanya habang nagmamaniobra ng sasakyan. Ano? Namilog ang kanyang mga bata sa pagtutol. Hindi mo maitatago sa akin ang lungkot na nararamdaman mo, Arlene. Kaya hindi ko hahayaang mag-isa ka. Wika nitong awang-awa sa kanya. Hindi siya nakakibo. Nakatitig lang sa labas ng kotse. Nasukol kasi siya ng lalaki. Tuloy, nanikip ang kanyang dibdib. Gustong ubagos ang kanyang mga luha. Wala na siyang lakas pang magprotesta. Baka hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Ewan ba niya sa pagkakataong yun kung bakit natatakot din siyang mag-isa. Matindi ang lungkot na pinagdadaanan niya ngayon at hindi pa nailalabas yon. Baka di niya kayanin at ikabaliw niya. Pagdating nila sa bahay, agad bumaba ang lalaki at inilalayan siya sa pagbaba ng sasakyan. Habang siya naman ay nagtataka sa kabaitan sa kanya ng lalaki. Hindi sila close ni Zach. Palagi itong busy sa negosyo. Kung tutuusin, wala itong pakialam sa kanya. Naisip niya lang na mabait lang talagang tao si Zach at nag-alala sa kanya. Salamat, Zach. Naabala patuloy kita. Pero hindi rin ako magtatagal dito. Kahit hiwalay na kami ni Sander, ayoko pa din na may masabi siya tungkol sa ating dalawa. Saad niyang seryoso. Nagkibit balikat ito. Kalimutan mo na siya. Ang mahalaga nasa ayos ka. I'm sure, hindi matutuwa si Dad kapag nalaman niyang ginawa ng panganay niyang anak. We'll see the result. Pagkuway ngumiti. Binuksan muna ni Zach ang bahay. Saka siya pinatuloy sa loob at ito na daw ang bahala sa mga gamit niya. Malawak ang bahay ng lalaki. Mula sa gate hanggang garahe. May nakaparadang 2 sasakyan maliban sa gamit itong kotse ngayon. At may isa pang isang mamahaling big bike. Halatang mahilig si Zach sa mga sasakyan. Noong ikasal sila ni Xander, hindi niya ito nakitang nag-attend dahil sa pagkakaalam niya. Nasa ibang bansa ito at may inaasikasong negosyo. Ang ipinagtataka niya sa gandang lalaki ni Zach, bakit wala pa itong pamilya? Pero siguro, may nobya na ito. Halika sa loob. Mula sa kanyang likuran, buhat ni Zach ang 2 niyang maleta. Tanging bitbit niya lang ay ang Canva na ginawa niya para kay Sander. Nauna ang lalaki upang buksan ang malaking pinto. Sumunod siya, bagaman alanganin. Walang katulong na sumalubong sa kanila. Naisip niya agad, sino nagluluto para kay Zach? Sino naglilinis sa malaking bahay? Pilit mo, Arlene. Huwag kang mahiya sa akin. Gumiti ito bago dalihin ang kanyang bagahe sa isang silid at binalikan ng iba pang gamit na naiwan sa kotse. Malaya niyang inilibot ang paningin sa malawak na sala. Punuyo ng mga mamahaling gamit. Sa dulo ay may 3 pinto ng kwarto. Sa kabilang side, nakapagitan ng salaming dingding at sa kabilang bahagi niyon ay komedor. Ito magiging kwarto mo. Sa kabilang silid lang ako. Pagpasok nila ay saad ni Zach. Tumago siya at alanganing pumasok habang inililibot ang kanyang paningin sa silid. Yung reaksyon ng unang salta sa loob ng bahay. First time niya talagang nakapasok sa loob ng bahay ni Zach. At ito na ata ang pinakamatagal na nag-usap sila. Malawak ang kwarto at may sariling banyo. Sa dulo, may nakita siyang pinto. Sa likod pala ang tagos noon at may terrace. Ganon din sa kabilang kwarto. May makikita ding pinto. Para yung apartment style. May nakita pa siyang nakasampay na damit na inililipad ng hangin. Matatanaw niya sa labas ang malawak na garden. I hope nagustuhan mo dito. Napaigtad siya nang marinig ang boses ni Zach sa kanyang likuran. Naaliw lang siya sa style ng bahay ni Zach. Lumingon siya at pilit ang ngiti. Zach, okay lang ba talaga na nandito ako? Wala bang magagalit? Baka may girlfriend ka na. Nag-aalalang sabi niya na hinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang muka dahil sa lakas ng hangin. Gusto niya lang makasiguro kung hindi siya makakagulo sa buhay nito. Don't worry, wala akong girlfriend. Ngiti ng lalaki nakatitig sa kanya. Kalaunan ay nagpaalam ito sa kanya na may gagawin sa kusina. Maghahanda daw ito ng makakain nila. Nagsimula ng iligpit ang mga gamit. Di pa siya tapos magligpit nang bumalik si Zach sa kwarto at
sinabing nakaluto na ito. Di niya namalayang tanghali na pala. Kaya nga kahit tumanggi ay mapili talaga ang lalaki. Kaya kahit konti lang, napilitan siyang kumain. Kung kay Sander, siya ang naghahanda ng makakain nila. Ngayon, si Zack ang naghahanda para sa kanya. Kaso, hindi yata nagustuhan ng kanyang sikmura dahil nagduduwal siyang tumakbo sa lababo kahit nakakaisang subo pa lang naman siya. Dagdagan pang nakaramdam siya ng pagkahilo at nabuwal bago pa marating ang lababo. Pagising ni Arlene, 2 oras ang nakalipas. Maayos siyang nakahiga sa ibabaw ng kama. At si Zack naman, kasalukuyang kausap ang doktor. Napabuntong hininga siya. Batid niyang alam na ni Zack ang tungkol sa pagbubuntis niya. Wala na siyang maitatago pa sa lalaki. Magkasabay pa siyang nilingon ng doktor at ni Zack. Napagkamalan pa nga silang mag-asawa. Mabuti na rin at di nagtagal ang doktor na umalis na matapos ma-explain ang dapat niyang gawin. Alam ba ni Sandoy ang tungkol dito? Nang makaalis ang doktor, ay tanong ni Zack sa kanya. Umiling si Arlene, malungkot. Hindi ko na nasabi. Hindi na kailangan. Okay lang kung walang kikilalaning amang mga anak ko. Masakit niyang turan. Hindi ko mapapayagan yun, Arlene. Akong tatay yung ama ng anak niyo ni Sander. Gusto kong pagsisihan niyang pagkakamaling nagawa niya sa'yo. Saad nito, parang tinarak ang puso niya sa sakit ng marinig yun. Kasi imposibleng magsisi si Sander. Alam niya sa pagkakataong yun, nag-e-enjoy na ito sa pagiging single. Umupo si Zack sa gilid ng kanyang kama nang maramdamang malalim ang kanyang iniisip at ginanap ang kanyang palad. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil si Sander pa rin ang nais niyang kasama sa mga oras na yon. Ang nagbibigay sa kanya ng importansya. Arlene, total hiwalay na kayo ni Sander. Siguro, mas makakabuti kung magpakasal ka sa akin. Walang paligoy-ligoy nitong wika na talaga namang ikinagulat niya. Di niya inasahan na yon ang ibig sabihin ni Zack na tatayong ama sa kanyang anak. Tuloy, di siya makakibo. Pangako, magiging mabuting ama ako sa magiging anak niyo ng kapatid ko. Pakiusap nito sa kanya. Pero sa huli, napagtanto niyang naaawa lang pala sa kanya si Zack dahil nababasa nito sa kanyang mga mata na araw-araw sa ginawa ng Diyos, si Sander pa rin ang naiisip niya. Tinatanong kung naiisip din ba siya nito o kung talaga bang ni minsan hindi siya minahal ng lalaki. Tumanggi si Arlene sa alok ni Zack kung para lang naman sa bata. Hindi naman mahalaga kung walang ama ang kanyang anak. Basta ang mahalaga, mapalaki niya itong may mabuting puso. Nirespeto naman ni Zack ang kanyang naging desisyon. Matapos siyang iwan ito sa silid upang makapagpahinga, ay nakadamas siya ng matinding lungkot. Kinagabihan, hirap siyang makatulog. Iniisip niya ang magiging kinabukasan ng kanyang anak. Marahan siyang tumayo at binuksan ang pinto patungo sa terrace. Hindi na rin siya abala pang magbukas ng ilaw dahil may liwanag naman na nagmumula sa veranda. Sumalubong naman ang malamig na hangin ng gabi na nagbigay sa kanya ng pakiramdam. Narinig yun ni Zack dahil kasalukuyan din siyang nasa terrace. Lumabas lang nang tumawag sa kanyang ama na bukas aasahan sila nito sa dinner. At marahil magtataka ang kanyang ama kung bakit siyang kasama ni Arlene sa halip na si Sander. Hindi niya palalagpasin ang pagkakataong makuha ang babaeng pinangarap niya. Ang babaeng nag-iisang tinitibok ng kanyang puso. Pinanood niya si Arlene habang tahimik na nakatayo at pinakikiramdaman nito ang masarap na hangin na dumadampi sa balat. Di ka rin ba makatulog? Tanong niya at napansin niyang nagulat itong napalingon sa kanyang gawi. Sorry, nagulat kita. Marahan siyang lumapit. Malaki ang panghihinayang ni Zack na si Sander ang pinakasalan nito dahil nasisiguro niyang kung siya ang pinili ng ama noong, hindi sana niya nakikitang nasasaktan ngayon ang babaeng mahal niya. Mahaba kasi ang tulog ko kanina. Pagdadahilan ni Arlene, hindi lang maamin kay Zack na malalim ang kanyang iniisip at si Sander pa rin. Iniisip mo ba si Sander? Paniniguro namang tanong ni Zack kay Arlene kahit nahalata iyon sa babae, lalo na ngayong nagdadalang tao ito. Hindi ito kumibo kaya nasiguro ni Zack na si Sander ang iniisip ni Arlene. Nga pala, tumawag si Dad. Inaasahan tayo sa dinner bukas ng gabi. Lalong natigilan si Arlene.
Paano niya sasabihin na hiwalay na sila ni Sander? Natiyak magtatanong ito. Magtataka kung bakit si Zack ang kasama niya. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Dad. Wala kang dapat ipag-alala. Tumago naman si Arlene at di maiwasang kabahan para bukas. Samantala, gabi na nang umuwi si Sander mula sa office, kaya sumalubong ang katahimikan sa loob ng bahay. Ito ang gusto niya, ang mawala si Arlene. Napabuntong hininga si Sander nang magtungo sa loob ng kanilang silid. Tila naiwan pang mabangong amoy ng asawa. Of course, hindi niya ito namimiss. Sana ngayong hiwalay na sila, mapabuti ito. Nais niyang makitang mag-grow ang karir ni Arlene. Yes, Dad. Aniya nang sagutin ang cellphone na nag-ring. Nagpahanda ako ng dinay bukas. Aasahan ko kayong mag-asawa. Masayang bungad ng kanyang ama. Saglit siyang nag-isip. Oras na rin para malaman ng kanyang ama na hiwalay na sila ni Arlene. Baka umaasa itong mag-asawa pa sila. Maiintindihan ito ang rason niya kung bakit nakipag-divorce siya kay Arlene. Okay, Dad. Saad niya lang at pinatay na ang linya. Naligo siya, nagbihis at nagpa-deliver na lamang ng dinner dahil walang magluluto para sa kanya. Pero di naman yun problema. Ang ginawa niyang sakripisyo ay hindi lang naman para sa kanya, kundi pati na rin kay Arlene. Maagang nagising si Zack para ipaghanda ng breakfast si Arlene. Tinawagan niya ang kanyang stay-out maid na huwag taka kung may madatnan nitong tao sa bahay. Nakiusap din siyang magstay-in ito para may makasama ang babae habang nasa trabaho siya. Ayaw naman niyang iwanan si Arlene mag-isa sa bahay, ngayong nag-iisa lang ito. Mabuti at pumayag naman si Aling Agnes. Bago tunguhin ang kusina, ay sinilip niya muna si Arlene sa kwarto nito. Pero ganoon na lang ang gulat niya na makitang walang babae sa silid at wala na rin ang mga gamit nito. Sa ibabaw ng mesa ay may iniwang sulat pasasalamat. Napahilamos siya sa pag-aalala para sa babae. Kaya imbis na magluto para sa almusal, ay nagmamadaling naligo, nagbihis at umalis. Susundan niya si Arlene. Hahanapin ito at ibabalik sa kanyang bahay. Kalungkutan ang bumungad kay Arlene pagpasok niya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinadya niyang huwag tanggalin ang larawan ng mga magulang noon na nakadikit sa pader bago siya lumipat sa malaking tahanan ng mga Ravezano. Pero yun din palang magiging rason upang maging mas lalo siyang masaktan ngayon. Dama niya kasi ang pagbigat ng kanyang kalooban at isiping wala na siyang mga kalungkutan ang bumungad kay Arlene pagpasok niya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinadya niyang huwag tanggalin ang larawan ng mga magulang noon na nakadikit sa pader bago siya lumipat sa malaking tahanan ng mga Ravezano. Pero yun din palang magiging rason upang maging mas lalo siyang masaktan ngayon. Dama niya kasi ang pagbigat ng kanyang kalooban at isiping wala na siyang mga magulang. Kagabi pa lang ay nakapagdesisyon na siyang umalis sa poder ni Zack at sinamantala niya yun habang tulog pa ito kanina dahil sa pag-aalala sa kung anumang pwedeng isipin ni Mr. Ravezano na ama ni Zack at Sander. Mas gusto niya munang mag-isa, makapag-isip ng dapat gawin. Total, kaya naman niyang magtago ng nararamdaman. Magkukunwari siyang okay lang ang lahat. Walang makakaalam na nasaktan siya sa mga nangyari sa kanya ngayon. Sa pag-iwan sa kanya ni Sander. Matapos ipasok sa loob ang kanyang mga gamit, ay nagsimula na muna siyang maglinis ng buong bahay. Mas pinili niyang itago na muna ang larawan ng mga magulang dahil mas lalo siyang nalulungkot kapag nakikita ang mga yon. Tanghali na, nang matapos ang paglilinis, kaya nakadama siya ng gutom. Binuksan niya muna ang nakakahong canva na ginawa niya para sana kay Sander at idinikit sa pader ng kanyang kwarto. Inilagay niya yon doon bilang display upang hindi maramdamang nag-iisa siya. Na naroon lang si Sander sa loob ng kanyang silid. Pagkuway saka pa siya nag-prepare ng pagkain. Panatag naman siya na hindi masusundan ni Zack dahil hindi pa ito nakarating sa lugar na iyon. Kinahapunan, pagdating ng mga kapatid sa dinner ay nagtataka si Mr. Ravezano kung bakit wala si Arlene. Agad iyong tinanong ni Federico. Dad, hiwalay na kami ni Arlene. Kahapon lang at umalis na siya na bahay. Alanganing saad ni Sander. Nalaki ang mga mata ni Mr. Ravezano. Don't worry about her, Dad. Hinahanap ko na siya. Salo agad ni Zack sa pag-aalala ng ama.
Anong problema at nakipaghiwalay ka, Sander? Hindi magawang kumalma ng lalaki. Dad, I'm sorry. Hindi ko mahal si Arlene. At alam ko napilitin lang din naman siya sa kasal naming dalawa noon dahil sa'yo. Katuwiran ni Sander. Pero nangalit ang anyo ni Mr. Ravizano at sinuntok si Sander. After 3 years of marriage, itatapon mo lang siya na parang basura. How dare you, Sander? Hindi ko inaasahan na gagawin mo to kay Arlene. Galit na galit si Mr. Ravizano. Halos sumuray naman si Sander sa suntok ng ama. Dad, please, calm down. Hahanapin ko si Arlene. They'll promise to take care of her. Agad itong pinakalma ni Zack. Inilalayang umupo sa sofa. Di naman nagustuhan ni Sander ang narinig mula kay Zack. Masama itong napatingin sa gawin ng kapatid, pero hindi ito pinansin ng lalaki. Okay, Zack. Sundan mo si Arlene. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi sa bahay ng parents niya. Dati pala mo sa akin kapag nakita mo na. Gusto ko siyang makausap. Dalhin mo siya sa akin. Sabi ni Mr. Ravizano na ngayon ay kalmado na. Yes, Dad. May ngiti sa labi ni Zack dahil nakuha niya na ang permiso mula sa ama na alagaan si Arlene. At alam niya na rin kung saan ito hahanapin. At ikaw naman, Sander. Wala kang makukuha mula sa akin. Sabi nitong sinulya pa ng masama ang isa pang anak. Dahil galit ang Don, walang naganap na dinner, bagkus ay inihatid ito ni Zack sa kwarto upang mas lalong kumalma. Sinamahan pa ng lalaki ang Don para masigurong okay lamang ito. Alam niyang daladala pa rin ang kanyang ama ang konsensya sa pagkawala ng ama ni Arlene. Hanggang ngayon, kaya hangad nito na mapabuti ang babae. Kaso lang, nagkamali ang Don sa pagpili ng anak na ipapakasal kay Arlene. Panganay si Sander, kaya mas pinili ito ng ama. Buong akala niya rin magiging masaya ang babae. Zack, pwede ba tayo mag-usap? Sinalubong ni Sander si Zack palabas ng kwarto nito. Hindi pa pala umaalis ang lalaki. Seryoso ko sa sinabi ko kanina kay Dad. Kung yun ang gusto mong linawin. Actually, pupuntahan ko siya ngayon. Dinala ko siya sa bahay kahapon pero tinakasan niya ako kanina. Sagot ni Zack at tuloy-tuloy na lumabas ng kwarto. May mga rason kung bakit ko siya pinalaya, Zack. Kaya sana, babayaan mo siya. Mando ni Sander. Nilingon ito ni Zack. Huwag mo kong itulad sa'yo, Sander. Ito, tandaan mo. Oras na mahulog ang loob sa akin ni Arlene. Hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Sa katuloy-tuloy na lumabas ng bahay, bahagyang nagtagis ang bagang ni Sander. Naiinis siya sa sarili at sa nangyari at bakit parang nagsaselo siya kay Zack habang iniisip na magkakasamang dalawa gayong hindi niya naman mahal si Arlene. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Erica. Ang babaeng nahuhumaling sa kanya noon pa, pero hindi itong dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay kay Arlene. Sa kabila ng naging damdamin sa dating asawa, ni minsan, hindi niya niloko ang babae. Wala siyang rason para lukohin ito dahil mabuting asawa ang babae. Kaya nga nais niyang maging maayos ito. Anong kailangan mo? Bungad niyang tanong matapos sagutin ang tawag ni Erica. Hi! I heard the news. Totoo bang hiwalay na kayo ni Arlene? It's none of your business. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Kahit hiwalay na sila ni Arlene, mananatili ang respeto niya sa dating asawa. Narinig niya itong tumawa ng mahina na ikinaasar niya. Finally! Na-realize mo rin na hindi mo siya mahal. Sinabi ko naman sa'yo, maghihiwalay din kayo. Hihintayin kita sa apartment ko. At alam mo na kung anong gusto ko, okay? Malambing ang boses nitong nangaakit bago siya pinataya ng linya. Siya naman ay napabuntong hininga. Gusto niyang kausapin ang kanyang ama tungkol kay Arlene. Pero alam niyang galit pa ito ngayon, kaya hindi na muna niya sasabayan. Minabutang bisitahin ang dating asawa upang kamustahin ito. Tinungo niya ang kotse at pinaharurot yun. Pagdating niya sa tinitirahang bahay ni Arlene, nakita niyang nakaparada sa harap nun ang kotse ni Zack. Talagang di nagbibiro ang kapatid. Pinuntahan nga nito si Arlene. Nagkukutkot ang kalooban na bumaba siya ng kotse. Patulog na sana si Arlene nang may kumatok sa pintuan. Napatanga siya saglit dahil wala namang inaasahang bisita.
Nag-iisa na lang siya sa bahay. Pero ilang sandali, nag-alangan niyang binuksan ang pinto. Nagulat pa dahil tumambad sa kanyang harapan si Zack. Hay, bati agad ng nakangiting lalaki. Nagtatanong ang mga mata niyang napatingin dito. Paano nito nalaman ang address niya? Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Gabi na, natuloy kaya ito sa dinner kasama ang ama at kapatid. Hindi pa siya nakakasagot nang kapwa sila napalingon nang may dumating na sasakyan. At di nagtagal, pumasok sa maliit na gate ang dating asawa. Napatingin ito kay Zack. Inisip habang siya iniisip kung may kasama ba ang dalawa. Habang palapit ang lalaki, ay nagtatakang tumingin ito sa kanya. Pinagsalitan silang tingnan ng dalawa na nagdududa. Ano ginagawa mo dito? Magkasabay pang nagsalita ang dalawang lalaki sa parehong tanong. Sinusundo ko si Arlene. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Matapos mo siyang hiwalayan. Ni Zack na kaibigat ng tono. Tumingin sa kanyang dating asawa. Gusto niyang paalisin ang dalawa na tila sumakit ang ulo niya at lalong bumigat ang kalooban niya. Zack, lumulgar ka sa dapat mong kalagyan. Asawa ko si Arlene. Mahina ang boses ni Sander. Not anymore, Sander. Wala ka nang dapat pakialam sa kanya. Pero susundo siya ni Dad sa akin. Mariing saad naman ni Zack. Mukhang magkakainitan ng dalawa. Napahawak siya sa kanyang ulo. Gusto ko nang magpahinga. Pwede bang umalis muna kayong dalawa? Zack, please. Nakikiusap siya. Di nito maunawa ang tiningnan siya. Okay, I'll leave. Pero bukas babalikan kita, Arlene. And you have nothing else to do kundi ang sumama sa akin. Taga-alala sa'yo si Dad at gusto ko niyang makausap. Sagot ni Zack. Akong magdadala sa kanya kay Dad para ipaliwanag ang lahat. Pareho naming desisyon to, Zack. Kaya huwag ka sana munang makialam dito. Nagtitimpi ito. Hindi mo ko mapipigilan sa gusto ko, Sander. Ngayong hiwalay na kayo, ihilingin ko kay Dad na akong maging guardian ni Arlene. Panapos na sabi ni Zack bagong hinisihan ni Sander at pinisil pa ang palad ni Arlene bago umalis. Talagang nag-aasar ang kapatid niya. Bakit di ka pa umalis, Sander? Malamig na tanong ni Arlene sa dating asawa. Hindi na dapat ito nagpakita sa kanya. Mas lalo lang siyang mahihirapang mag-move on. Mas lalo lang siyang nasasaktan sa nangyari. Can we talk? Ayaw na kitang makausap, Sander. Please, gusto na kitang makalimutan. Magpapahinga na ako. Akma sana siyang tatalikod pero mas mabilis pa sa 4:00 siyang pinigilan ito sa kamay. Arlene, I'm sorry. Mahinang usal nito. Naparingin siya sa kamay nilang dalawa. Kung para sa ginawa mo sa akin, wala lang yun, Sander. May bikig sa lalamunan niyang usal. Di yan ang gusto kong marinig sa'yo, Arlene. Magalit ka kung gusto mo, pero wag mo kong itaboy. Gusto kong makita na natutupad mo mga pangarap mo. Gustong umiyak ni Arlene, sumigaw, at sabihing tinalikuran niya ang pangarap niya dahil sapat na sa kanya si Sander. Na ito talagang pangarap niya at magpapasaya sa kanya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Para ano pa kung sasabihin yon? Manihid ba ito para hindi naramdaman sa loob ng 3 taon ang pagpapahalaga niya sa kanilang marriage? Huwag kang mag-alala, Sander. Di ko sasayangin yung pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging maayos ako. Kaya kong sarili ko. Sabi na lang niya at tinapangan ng boses kahit nanginginig ang mga tuhod niya. Nanlalambot siya. Thank you. Narinig niyang saad nito bago siya binitawan. Matagal siyang tinitigan at niyakap. I know kaya mo. Good night. Magpahinga ka na. Saad nito bago siya tinalikuran. Sunod niyang narinig ang papalayo nitong kotse. Nangilid ang kanyang mga luha sa panghihinayang na hindi nasabi ang tunay na nararamdaman. Dahil wala namang halaga pa yon. Sa loob ng bahay ay humagulhol siya ng iyak. Inilabas niya lahat ng pinigilang sama ng loob. Dahil pagkatapos nito, hindi na siya iiyak pa dahil kay Sander. Kinaumagahan, katulad nga ng sinabi ni Zack, ay sinundo nga siya nito. As if may magagawa siya. Makulit si Zack. Hindi siya nito tinatantanan, kaya walang maraming salita. Naligo siya at nagdala ng konting gamit. Sasama ako sa iyo, pero hayaan mo kong bisitahin ang bahay ng parents ko. Nakangiting saad niya. Naroon pa rin ang sakit ng pag-iwan ni Sander,
pero mamadaliin niyang maghilom yon at malaking tulong si Zack. Sure. Nakangiting kinuha nito ang gamit niya at hinawakan pa siya sa palad palabas. Teka, kailangan bang nakahawak sa kamay, Zack? Inginuso niya ang nasa pulsuhan niyang kamay nito. Come on, walang mali siya. Alalahanin mo, buntis ka at nag-aalala lang ako. Palusot ni Zack, nagkibit balikat si Arlene at sumunod na lang patungo sa kotse nitong nakaparada. Inalalayan din siyang sumkay nito sa passenger seat. Hindi nagbago ang offer kong kasal, Arlene. Nakapagdesisyon ka na ba? Kung oo, sasabihin ko kay Dad para maisaayos na sa lalong madaling panahon. I'm sure, ikatutuwa niya yun. Habang nagmamaneho ay saad nito. Nakapagdesisyon na ako, Zack. Magpapakasal ako sa'yo. Ani ang nakangiti. Gusto ni Sander na maging successful siya. Pero ipapakita niyang magiging successful siya kahit na may asawa. Para alam nitong wala itong naging silbi sa loob ng 3 taon nila bilang mag-asawa. Really? Yes. Tuwang-tuwa naman ang lalaki. Daig pa nito ang nanalo sa loto. Hindi akalain ni Zack na darating pa ang araw na makakasama niya ang babaeng mahal. Pagkatapos niyang magparaya sa kapatid. Kaya pala hindi pa siya nakakahanap ng babaeng mamahalin dahil si Arlene pa rin ang nakatakda na para sa kanya. Katulad nga ng napag-usapan nila ni Zack ay nagpakasal silang dalawa na may permiso mula kay Mr. Ravizano. Galit na galit itong hiniwalayan siya ni Xander. Kaya naman, ipinasa nito ang responsibilidad kay Zack sa anak niya na dapat ay kay Xander. Alam na rin kasi nitong buntis siya at hindi yun malalaman ni Xander kahit kailan. Bago ang kanilang kasal ni Zack, ay ipinatawag silang dalawa ng Don. May ibinigay itong dokumento kay Arlene at pinapirmahan ng Don sa kanya. Isa yung kasulatan na ang kayamanang dapat manahin ni Xander mula sa ama ay mapupunta sa kanilang anak na nasa sinapupunan pa niya. At si Xander ay hindi na magiging bahagi ng pamilyang Ravizano. Sa madaling salita, itinatakwil ito ng ama dahil sa hiniwalayan siya. Isang pagtutol ang kanyang naramdaman dahil ayaw niyang mangyari yon kay Xander, pero mismo ang Don ang nagdesisyon. Lalim ng iniisip mo, kanina ka patulala. Puna ni Zack sa kanya. Bukas ng kasal nila ni Zack, tinitimbang niya sa puso ang kanyang naging desisyon. Iniisip mo pa rin ba si Xander? Nagdi siya magsalita, ay tanong ni Zack sa kanya. Umiling siya pero hindi kumibo. Naramdaman niyang ginanap ni Zack ang palad niya. Kapag ikinasal tayo, ipadadama ko sa iyo ng anak mo ang pagmamahal na hindi mo naramdaman kay Xander. Hindi mo pagsisisihan ng naging desisyon mong magpapakasal sa akin, Arlene. Pangako ko yun sa iyo. Ani Zack, napalunok siya habang nakatitig dito. Dama niya ang sinseridad ni Zack. Dasal niyang sana sa desisyon niyang ito, maging masaya siya at makalimutan si Xander. Salamat, Zack. Tipid siyang ngumiti bilang tugon. Nayakap naman siya nito ng mahigpit na mahigpit. Samantala, gulat naman si Xander na di makapaniwala sa balitang ikakasal si Arlene kay Zack. Sa araw ng kasal ay tinungo nito ang simbahan hindi upang mangulo, kundi nais niyang makausap si Arlene kung bakit ito nagpakasal sa kapatid niya. Ngunit hinarang siya ng gwardya. Arlene, bakit? Puno ng emosyong bulong ni Xander habang tinatanaw sa malayo ang dalawang palabas ng simbahan. Masayang masaya ang mga ito habang siya tila kinakain ng matinding selos. Nasasaktan siyang makitang nasa tabi ni Zack ang babaeng dati ay sa kanya. Paano nangyari to? Sir, hindi ka po pwedeng lumapit sa kanila. Yung ama niyo po mismo nagsabi. Nang akmang lalapitan ng mga ito, ay hinarang siyang muli ng guard. Walang nagawa si Xander. Kahit na magwala siya sa inis. Bakit ganon? Wala malang sinabi ang kanyang ama na magpapakasal pala si Zack at Arlene. Wala siyang alam. Paano nangyari to? Sumunod siya sa venue ng kasal, subalit kahit doon ay hindi siya makalapit sa dalawa. Maraming gwardya, ni hindi niya alintana ang malakas na ulan. Gusto niyang makausap si Arlene. Nasasaktan siya sa nangyari. At kung tutuusin, wala na siyang dapat pakialam sa desisyon nito dahil hindi na sila mag-asawa. Pinalaya na niya ito. Matapos ang selebrasyon, nakita niyang palabas sina Zack at Arlene sa venue. Kaya nagtatakbo siyang lumapit sa dalawa. Basang-basa siya dahil sa malakas na ulan. Arlene!
Tawag ni Sander na ikinatigil ng babae. Napalingon ito sa gawin ni Sander at nakita niya ang lalaking pigil ng 2 gwardya. Basang-basa ito ng ulan. Matagal silang nagkatitigan. Hindi alam ni Arlene ang gagawin. Arlene, kausapin mo ko. Bakit ka nagpakasal kay Zach? Bakit sa kapatid ko pa? Bakit? Puno ng hinanakit ang boses nito. Maragal na siyang di nakakibo habang nakatitig lamang dito. Naaawa siya sa ayos ni Sander. Gusto niya itong yakapin pero hindi na pwede. Marahan siyang inakbayan ni Zach. Let's go, Arlene. Sabi nito at iginiya na siya sa loob ng sasakyan. Bukas ang flight nila ni Zach pa US at doon sila mananatili hanggang sa makapanganak siya. Saka sila babalik dito ni Zach. Tanging sila lamang 3 ang makakaalam na buntis siya at si Sander ang ama. Hindi malalaman ni Sander na nagkaanak silang 2 at si Zach ang kikilalaning ama ng anak niya. Kaya naman pinagsawa niya ang kanyang mga mata na makita si Sander dahil ito nang huling makikita niya na mukha ng lalaki. Pagkasakay sila ng kotse ay nagwala ito. Humabol pa sa kanila ni Zach pero mas binilisan ni Zach ang pagpapatakbo upang hindi mahabol ng lalaki. Hindi alam ni Arlene kung bakit ginawa ito ni Sander ngayon. Samantalang ito naman ang gusto ng lalaki, ang maghiwalay sila. Bakit ba palagi siyang gusto nitong masaktan? Sana talaga hindi niya minahal si Sander. Pinagsisisihan niya ito ang minahal niya at hindi si Zach. Sana sa paglayo niya doon ay makalimutan niya ang dating asawa. Tumuloy sila ni Zach sa isang hotel kung saan naka-reserve sa kanila. Naroon na ang kanilang mga gamit na dadalhin sa biyahe nila mamayang madaling araw. Siya ang nagdesisyon nito na sinang-ayunan lang ni Zach at may suporta ng ama nito. Maiiwan si Sander at pagdudusahan ang ginawa nito. Maaaring hindi pa nito alam ngayon na itinatakwil na ito ng ama. Poor Sander, dahil sa ginawa sa kanya, ang daming nawala rito. Mauna ka na sa banyo, susunod ako. Wika ni Zach pagpasok nila sa loob ng silid. Salamat, Zach, sa lahat. You're welcome, Arlene. Basta para sa'yo. Sagot ng lalaki at iniabot sa kanya ang roba at malinis na towel. Tumango siya at inabot iyon saka pumasok ng banyo. Paglabas niya naman, sumunod ang lalaki. Paglabas nito, nakahiga na siya sa kama at nagpapahinga na. Si Zach naman ay pumuwesto sa sofa. Good night, Arlene. Good night. Tugon niya at panatag ang loob na nakatulog. Habang si Sander sa mga sandaling yon ay nasa kanyang apartment at nagpapakalango. Bakit kung kailan wala na si Arlene sa tabi niya, saka lang niya makikita ang kahalagahan nito? Bakit siya nagsiselos? Bakit siya nasasaktan? Dahil ang totoo, mahal niya si Arlene. Maling binitawan niya ito dahil parang ipinamigay niya lang ang babae sa iba. Huli niya na nang na-realize na mahal niya pala ang asawa. Gagawa siya ng paraan. Babawiin niya kay Zach ang dapat ay sa kanya. Nagising si Sander na masakit ang ulo kinabukasan dahil sa dami ng nainom kagabi. Masarap na aroma ng kape ang sumuot sa ilong niya, kaya napabangon at tinungo ang kusina. Yun kasi ang amoy tuwing umaga na nag-aantay sa kanya. Arlene, excited niyang bulong at excited na tinungo ang komedor. Naroon ang babae, nakatalikod at abalang mag-prepare ng almusal. Bigla siyang nasabik sa asawa. Mabilis niya itong nilapitan at mahigpit na niyakap. I miss you, Arlene. Bulong niya sa asawa bago ito hinarap. I miss you too, Sander. Nakangiting humarap ito at malambing na ikinawit sa kanyang leeg ang 2 braso nito. Hindi niya napigil ang hagkan sa labi ang asawa. Tumugo naman ito kaya nawala na sa isip niya ang almusal. Sabik na binuhat ang asawa patungo sa kanilang silid at doon inangkin. Ngunit napabalikwas ng bangon si Sander nang tuluyang magising at bumulaga sa kanya ang realidad na wala na ang asawa. Katahimikan ang bumulaga sa kanya. Walang nagtitimpla ng kape. Naghahain ng almusal dahil iniwan na siya nito matapos niyang i-divorce. Napahilamos siya at pinagmasdan ang tahimik na kapaligiran. Sobrang lungkot ng nararamdaman niya ngayon. Ang masakit, asawa na ito. Kapatid niya. Wala siyang choice kundi ang bumangon, maligo, saka umalis. Tinungo niya ang bahay ni Zach. Kukunin niya ang asawa. Hindi matatagalan pa ito, babawiin niya si Arlene.
Ngunit nanlumo siya pagdating dahil walang nadatnan. Sarado ang bahay, halatang walang tao dahil marahil nasa honeymoon ang dalawa. Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kalooban. Dumiretso na lamang siya sa opisina kung saan nag-iintay ang kanyang ama. "Dad!" Gulat niya nang bumungad ito sa kanya. "Paupo ka." Mando nito sa kanya. Nagtataka man ay sinunod ito. "Hindi ko inaakalang gagawin mo ito kay Arlene. Binigo mo ko, Sander. Ang laki pa man din ang tiwala ko sa iyo. Pero ano?" Napatango si Sander, hindi makapagsalita. Malaki ang naging pagkakamali niya, hindi lang sa ama, kundi pati na rin sa dating asawa. Napakadali niyang magdesisyon na iwan si Arlene. Ngayon, darating pala ang panahon na pagsisisihan niya yon. "At dahil sa ginawa mo kay Arlene, wala kang makukuha mula sa akin, Sander. Tinatanggal na kita sa pamilyang ito. Lahat ng kayamanan ay mapupunta sa magiging anak ni Zack at Arlene. Gusto kong pagdusahan mong ginawang pagtalikod sa kanya. Wala na akong pakailam kung ano mangyari sa'yo." Pagpapatuloy ni Mr. Ravizano. "Dad, hindi niya pwedeng gawin sa akin to." Naglinyang reklamo. "At bakit hindi? Simula pa man nung unang binalaan na kita, Sander. Alam mo kung anong papel niya sa buhay natin. Mahalaga sa akin si Arlene bago ko siya ipakasal sa'yo. Nanumpa ka sa harapan mo. Namamahalin siya, iingatan, at hindi sasaktan. Pero kung kailan buntis si Arlene, saka mo siya iniwan." Nagigigil si Mr. Ravizano sa inis, kaya nadulas ang dila nito. Wala sanang planong sabihin ng matanda ang tungkol dito, ngunit hindi nito napigilan ang sarili. Sa narinig, ay mabilis na napaangat ng mukha si Sander. Buntis si Arlene, Dad?" Nanlalaki ang mga mata ni Sander na di makapaniwala. May kung anong kabang bigla sa dibdib niya ang naramdaman. "Oo, buntis siya. At sinalba ni Zack ang kahihiyang ginawa mo sa kanya." Sigaw ni Mr. Ravizano. Inis pa rin ito sa anak na panganay. Buong pagsisising lumuhod si Sander sa harapan ng ama. "Dad, I'm sorry. Patawarin niyo ko. Hindi ko alam. Walang sinabi sa akin si Arlene." Halos umiyak si Sander. "Dahil hindi niya na nasabi sa'yo pagkatapos mo siyang hiwalayan." Dinuro ito ni Mr. Ravizano. Nanlumo bigla si Sander. Matagal na humingi ng tawad sa ama, pero naging matigas ang puso ni Mr. Ravizano. "Babawiin ko ang mag-ina ko, Dad. Kukunin ko siya kay Zack. Hindi ako papayag na si Zack ang kikilalaning ama ng anak ko. Mahal ko si Arlene, Dad. Please, tulungan mo ko." Pagmamakaawa ni Sander sa ama na nakaluhod pa rin. "Pwes, huli na ang lahat. Binigyan kita ng pagkakataong baguhin ang sarili mo, Sander. Kung makakasurvive ka na walang yaman ng pamilyang Ravizano bilang parusa ko sa'yo, baka mapagbigyan kita. Simula sa araw na ito, bahala ka na sa buhay mo. Kung talagang mahal mo si Arlene, patunayan mo yan." Umalis si Sander na hindi nakuha ang kapatawaran ng ama. Hindi naman mahalaga sa kanya ang nawalang kayamanan. Higit pa doon si Arlene na nawala sa kanya ngayon. Pero dahil nangako siya sa ama na aayusin ang sarili bago bumalik sa buhay ng kanyang mag-ina, sisikapin niyang ibangon ang sarili sa pagkakamaling nagawa. Taon ang gugugulin niya para ipakita sa ama na nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa kay Arlene. Pero magtitiis siya. Hindi lang ang loob ng kanyang ama ang kailangan niyang ibalik, kundi pati na rin sa dating asawa. At ang tunay niyang makakalaban ay ang mismong kapatid. After 3 years, nagbabalik ng Pinas sina Zack at Arlene kasama ang kambal na pinangalan nilang Amica at Zune. Sa mansyon sila dumiretso dahil sa airport pa lang ay sinundo na sila ng driver ni Mr. Ravizano dahil gustong makita ang mga apo. Tuwang-tuwa naman ang matanda na makita ang dalawang bata. Pagdating nila ay nasa veranda na ito at nag-aantay na sa kanilang pagdating. Agad niyakap ang mga ito at nagpakilala sa dalawang bata. Halatang sabik ang kanyang biyanan sa mga apo dahil nakipaglaro ito agad sa kanyang mga anak. Nag-aalala pa nga ang nurse na nag-aalaga sa biyanan dahil baka tumaas na naman ang dugo nito. Nasa US sila nang mabalitaang isinugod sa ospital ang biyanan. Babalik sana sila ng Pinas pero sabi nito ay hindi na kailangan. Subalit nasundan yon at muling isinugod sa ospital. At isa yon sa mga rason kung bakit bumalik sila ng Pinas. Habang nagkakatuwaan na maglolo, ay dinala naman nila ang kanilang mga gamit sa loob ng silid. Ang nais kasi ng matanda
ay dito muna sila magstay. Sa baba ay naririnig pa nila ang tawa ng tatlo. Uuwi nga pala ako sa bahay. Kukunin ko lang si Blade. Pagpasok sa loob ng silid, ay wika ni Zack. Si Blade ay ang paborito nitong sasakyan. At sisilip na rin ako sa office. Baka hapon na ako makabalik. Dagdag pa ni Zack. Magtatagal ba tayo dito, Zack? Tanong niya sa asawa habang inaayos ang mga gamit nila sa cabinet. Kumuha ito ng malinis na towel. Tayo mo ba na nandito tayo? Mababantayan natin si Dad. Worried din kasi ako sa kanya. Okay lang kung yun ang gusto mo, Zack. Thank you. Anito at naglalambing na yumakap sa kanya. Hinayaan niya lang si Zack na yakapin siya. Pero sa tuwing hahagka ng asawa, ay agad siyang umiiwas, katulad ng mga sandaling yon. Matagal siya nitong tinitigan na nagtatanog ang mga mata kung bakit hindi niya kayang ibigay kahit halik lang sa loob ng 3 taon. I'm sorry, Zack. Naglinyang iwas, pero pinigilan siya nito sa kamay. Arlene, mahal kita. Pagtatapat ni Zack, matagal niya nang gustong aminin yun sa babae. Baka sakaling magbago ang damdamin nito para sa kanya. Natigilan naman si Arlene. Yun ba ang rason kaya siya nito pinakasalan? Sa bagay, ano bang inaasahan niya? Naawa lang ito sa kanya o sinalba siya mula sa kahihiyan ng pagdadalang tao na walang kikilalaning ama ang kanyang mga anak? Malaki ang hakbang na nalapitan siya ni Zack at ikinulong muli sa mga bisig nito. Sabi ko, mahal kita, Arlene. Mahal mo rin ba ako? Naglalambing na tanong ni Zack. Hindi siya papayag na magpahanggang ngayon, si Sander pa rin ang mahal ni Arlene. Dapat matagal niya nang nakuha ang puso nito. Pero umiwas ang babae. Bahagyang lumayo sa kanyang asawa. I'm sorry, Zack. Hindi ko pa kaya. Sagot niya at tumalikod. Kahit sa sarili, na itatanong ni Arlene kung bakit hindi pa rin siya nakalimutan si Sander. Kung bakit may gabing hindi siya makatulog at ito pa rin ang iniisip niya na kumusta ito sa loob ng 3 taon. Nanlumo bigla si Zack sa narinig pero hinayaan na muna ang asawa. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niya sa sariling makukuha niya rin ang damdamin ni Arlene. Hindi niya alam kung kailan pero sisikapin niya. Samantala, sa loob ng 3 taon, naging successful naman si Sander sa kanyang ipinatayong negosyo. Sariling pera niya ang ginamit dito mula sa kanyang savings. Nang mabalitaang nasa US si Arlene at Zack, kinuha niya ang pagkakataong iyon upang iangat ang sarili matapos itakwil ng ama. Hindi siya pinanghinaan ng loob dahil may inspirasyon siya. Nandiyan ang kanyang anak na balang araw, magkikita sila. Isa pa, yaman lang ang nawala sa kanya nang itakwil ng ama. Pero ang mga natutunan sa negosyo mula rito ay tangay niya pa rin at yon ang kanyang naging sandata. Matyaga siyang mag-aantay sa pagbabalik ni Arlene upang unti-unting humingi ng tawad at buuin muli ang kanilang pamilya. Sir, nabalitaan niyo diba na nakabalik na sina Sir Zack at Ma'am Arlene galing US? Isang araw, nagchat sa kanya si Mang Tino, driver ng kanyang ama. Bago siya umalis, nakiusap siyang balitaan sa mga nangyayari sa loob ng mansyon dahil hindi na siya binigyan ng dad niya ng karapatan na makausap pa ito. Alam niya rin na pabalik-balik ng ama sa ospital dahil sa mataas nitong presyon. Ilang beses na itong inatake at naagapan naman kaya hindi na uuwi sa stroke. May personal nurse naman ang kanyang ama kaya napanatag siya. Inisip ni Sander na baka isa siya sa mga rason kung bakit ito nagkasakit. Oo, naging matigas ang ulo niya. Sinuway niya ito at nagkamali siya kaya gusto niyang bumawi. Ganun ba? Kakaibang excited ang kanyang naramdaman bigla. Gusto niyang liparin ang mansyon upang makita lamang ang anak at si Arlene. Ngunit kumalma siya. Oo sir, kasamang anak nilang kambal. Chat muli nito. Kung kanina, halos lumukso ang puso niya sa tuwa sa pagbabalik ni na Arlene. Ngayon naman, ibang saya ang naramdaman nang marinig ang tungkol sa kambal. Napatayo siya sa kinauupuan. Kambal ang anak nila ni Arlene at hindi siya makapaniwala. Nakalaunan ay nagtatatalon sa tuwa. Kinabukasan bago pumasok sa trabaho, nagbabaka sakaling makita man lang si Arlene o di kaya ang mga anak, kaya dumaan siya ng mansyon. Nanatili siya sa loob ng kanyang sasakyan. Wala siyang planong magpakita sa babae. Hindi pa sapat ang inipon niyang lakas ng loob. Ipinarada niya di kalayuan ng kanyang kotse
at nakatanaw lamang sa gate ng mansyon. Nakita niyang lumabas ang kotse ni Zack at kasunod ang kotse ng kanyang ama. Kung ganon, si Arlene lang ang naiwan sa bahay mag-isa. Nag-iisip siya ng rason para makapasok sa bahay. Ilang sandali pa, bumaba na siya ng sasakyan. Hindi niya na kaya pang mag-intay ng bukas. Gusto niya nang makita ang kanyang mga anak. Agad siyang nag-doorbell. Ngumiti pa ang gwardya na mapagbuksan siya. At niluwangan ang gate upang makapasok. Natigilan siya na makita ang dalawang bata na nasa garden. Tulala siyang di alam ang gagawin nang mabaling sa kanya ang tingin ng isang bata. Hi! Bati ng bunting tinig. Ang lawak ng ngiti nito. Ang isang bata naman ay napatingin din sa kanyang gawi at katulad ng batang babae ay napangiti rin ito sa kanya. Tumayo at mabilis na lumapit. Nagtataka marahil. Hindi niya napigilan ang sarili. Dama niya ang pananabik sa mga anak kaya mabilis niyang niyakap ang mga anak. Gulat na gulat naman si Arlene sa tagpong nadatnan sa garden. Iniwan niya lang saglit ang mga anak dahil naghanda siya ng almusal sa kusina. Ngunit pagbalik niya ay yakap na ito ni Sander. Labis na kaba ang naramdaman ni Arlene at agad inilayo sa lalaki ang kanyang mga anak. Ipinadala niya sa loob ng bahay sa isang maid ang gambal at galit na hinarap ang lalaki. Anong ginagawa mo dito, Sander? Tanong niyang nanguusig ang mga mata. Kumustahin ko lang si Dad, pero nakita ko yung mga bata. Masama bang yakapin ko ang mga pamangkin ko? Takang tanong ni Sander kay Arlene dahil sa nakikita nitong pag-aalala sa mga bata. Hindi niya muna ipaalam kay Arlene na alam niya ng anak niya ang mga bata. Baka itago nito iyon sa kanya. Nag-iwas ito ng tingin. Wala dito si Dad. Check up niya ngayon. Pwede ba, Sander? Huwag ka nang bumalik dito. Ayoko mag-isip ng masama si Zack. Umalis ka na. Tinapangan ni Arlene ang boses kahit sa puso. Naroon ang pangungulila sa dating asawa na mahal pa din niya magpahanggang ngayon. Napakunot noo si Sander. Pag-iisip na ano, Arlene? Tanong niya. Kung mahal nito si Zack, hindi sila pag-iisipan ng masama. Pero kung hindi naman ito mahal ang kapatid niya, marahil nag-aalala ito sa magiging damdamin ng asawa. Nag-iisip ka ba, Sander? Ex-husband kita. Napipik ang saad ni Arlene. Alam niya yung tumatakbo sa utak ni Sander. Alam ko. Total nandito ka na rin lang naman. Pwede ko bang malaman kung bakit sa dinami-dami ng lalaki si Zack ang pinili mong pakasalan? Dahil ba sa akin? Gusto mo ba akong gantihan, ha, Arlene? Gusto mo akong masaktan sa ginawa kong pag-iwan sa'yo? Nanguusig ang tono ni Sander. Natigilan si Arlene sa narinig at di siya nakatugon. Di pumasok sa isip niya kung bakit si Zack. Pero dahil nasasaktan pa rin siya sa nangyari, mas dapat malaman ito ang rason. Oo, Sander. Mas pinili kong pakasalan ng kapatid mo para ramdam mo yung sakit ng iwan mo ko. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Umalis ka na at huwag ka nang lalapit sa mga bata. May diin ang boses ni Arlene. Para matapos na ang lahat, tinalikuran niya ito. Bakit? Natatakot ka bang kunin ko ang mga anak ko? Boses ni Sander na nagpatigil sa kanya. Napaawang ang kanyang mga labi sa gulat. Paano nito nalaman ang tungkol dito? Unti-unti siyang humarap sa lalaki. Anak namin ni Zack ang kambal. Okay, hintayin na lang natin ang DNA result. Kapag napatunayan kong anak ko sila, kukunin ko kayo kay Zack. May pananakot ang boses ni Sander, saka umalis na. Naiwan si Arlene na pinanginginigan ng laman. Anong rason at naghahabol si Sander? Bakit ba ayaw siya nitong hayaang maging masaya? Pero ang tanong, masaya nga ba siya kay Zack? Niloloko niya lang ang kanyang sarili dahil hindi niya makuhang mahalin ang lalaki. Kinahapunan pagdating ni Zack, hindi maitago ni Arlene ang katotohanan dahil sinabi ng dalawang bata na magpunta dito ang tito Sander nito. Yun kasi ang pakilala ni Sander sa dalawang bata. Zack, nag-aalala ako. Aniya, saan? Sa DNA result ni na Amika at Zune, nagbanta si Sander na kukunin niya ang mga bata kapag napatunayan niyang anak ang kambal. Napabuntong hininga si Zack. Kanina, nasabi na ng kanyang ama na alam na ni Sander ang totoo na buntis si Arlene bago sila ikasal. At nasasaktan siya sa mga nangyayari. Lalo pa at sa loob ng 3 taon, hindi siya minahal ni Arlene at si Sander pa rin. What if malaman niyang anak niya si Zune at Amika? Sasama ka ba sa kanya, Arlene?
Iiwan ba ako? Nasasaktang tanong ni Zack. Naumid si Arlene. Hindi siya nakapagdesisyon. Zack, bakit ganyan ka magtanong sa akin? Tanong ni Arlene sa asawa. Huwag na tayo maglokohan dito, Arlene. Alam nating pareho na. Si Sander pa rin ang mahal mo. At ako, kahit anong gawin ko, hindi mo makuhang mahalin. Puno ng hinanakit ang boses ni Zack na lumabas ng kwarto. Sinundan ito ni Arlene. Lumabas hanggang sa labas ng bahay at masama ang loob na umalis. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga bata ng lalaki kanina. Bakit nga ba di niya magawang mahalin si Zack kahit na ginawa na nito ang lahat para sa kanya? Sa sobrang sama ng loob ni Zack, dinala siya ng kanyang mga paa sa bar. Doon nagpakalango ang lalaki. Nang di na ito makagulapay sa sobrang kalasingan, saka ito nagdesisyong umuwi ng bahay. Pero dahil wala na sa wisyo, halos sumubsob na ito sa semento. Sir, ayos lang ba kayo? Nag-aalalang babae ang lumapit kay Zack. Crew ito sa bar at baguhan lang. Napatitig si Zack sa babae. Napakaganda nito. Ang inosenteng mga bata ng babae ay nagpapaalala sa kanya kay Arlene. Sir, tutulungan ko na po kayo papunta sa kotse niyo. Sabi nito at inalalayan ang lalaki. Hindi sa kotse, kundi sa pangalawang palapag ng bar. May mga kwarto doon na pwedeng pahingahan ng mga lasing na customer. Kaya naman, doon dinala ng babae si Zack sa pag-aalalang baka mabangga ito kapag mag-drive. Inalalayan itong makahiga ang lalaki. Sir, magpahinga lang po muna kayo. Mas safe po kayo dito. Sabi ng babae. Paalis na sana ito nang pinigilan sa kamay ni Zack at hinila palapit sa kama. Sa isang iglap lang, nasa tabi na nito ang babae. Hinahagkan. I love you, Arlene. Sa isip ni Zack, asawa niyang kasama sa kama. Habang ang babae ay natataranta sa lalaking nakaibabaw na sa kanya. Basta kinabukasan, nagising si Zack na kayakap pa sa babae. Ganun na lang ang gulat niya nang makitang hindi si Arlene ang katabi niya, kundi ibang babae. Napabalikwas bigla si Zack, maging ang babae. Ang sakla pa dahil suot ng babae ang polo niya. Shit! Anong ginawa mo sa akin? Alam mo bang may asawa ako? Sigaw ni Zack sa babaeng tulala rin at di pa mag-sink in sa utak ang nangyari kagabi. May asawa ka? Nanlumong tanong nito na nakatingin sa mukha ni Zack. Sapu naman ni Zack ang noo, lalo na nang makita ang mantsa sa ibabaw ng kama. Patunay na birhed ang babaeng nakuha niya kagabi. Bakit parang panaginip lang ang nangyari? Mabilis itong naglaho sa kanyang harapan matapos pulutin ang mga damit na nagkalat sa sahig saka umalis. Siya naman ay sising-sisi sa mga nangyari kung bakit nagpakalasing siya. Hindi niya matandaan ang buong pangyayari. Pero kahit ganon, hindi naman niya pwedeng pabayaan ang babae pagkatapos ng nangyari sa kanila. Lalo at malinis niya itong nakuha. Matapos magbihis, agad lumabas ng kwarto. Hinanap niyang babae, pero night shift pala ito at nakaalis na daw sabi ng manager ng bar. Agad lumabas at sumakay ng kotse. Nadaanan niya itong naglalakad pa uwi, kaya inihinto niya ang sasakyan sa unahan ng di pa kilalang babae. Sakay. Utos niya. Alanganin itong tumingin sa kanya nang dumungaw siya sa bintana. Nang makilala ito ang mukha niya, ay nagpatuloy sa paglalakad. Waring di siya nakita. Halatang galit ang babae. Abat dadma lang siya nito. Sinilip ni Zack ang mukha sa salamin. Gwapo pa rin naman siya. Maaaring galit nga ito. Miss, look, I'm sorry. Lasing ako kagabi. Hindi ko alam ang nangyari. Alam mo bang breadwinner ako, sir? At pangarap na makatapos sa pag-aaral. Pero sa nangyari kagabi, wala na akong pag-asa. Baka mabuntis pa ako. Unti-unting humikbi na nauwi sa hagulhol. Bigla ay pumalahaw ito ng iyak, kaya nataranta si Zack na hinila ito papasok sa kanyang kotse upang doon nila pag-usapan ang problemang nabagitan sa kanila. Ayaw niyang malaman ito ni Arlene, masasaktan ng babae, at lalong ayaw niyang malaman ng kanyang ama dahil baka gawin sa kanya ang ginawa nito kay Xander na itinakwil ito. Isa pa, hindi maayos ang kondisyon ng kanyang ama. Baka lalong sumama ang kondisyon ng kanyang ama. Hindi maganda kung mababalitaan ito ang nangyari. Kaya nangako siya sa babae na hindi ito pababayaan at sasagutin lahat ng pangangailangan nito maging ng pamilya. Basta walang makakaalam sa nangyari sa kanila. Pumayag naman ang babae sa kanyang sinabi at nangakong ililihim ang lahat ng nangyari sa kanila.
Wala naman itong planong maghabol sa kanya matapos malaman na may asawa na siya. Matapos ihatid ang babaeng nakilala sa pangalang Angela, ay umuwi na siya sa bahay habang problemado. Hindi siya makatingin sa asawa. Nakukonsensya siya na sa unang pagkakataon nakagawa siya ng kasalanan dito. Siya ang nagdala ng sitwasyong ito. Siya ang may kasalanan. Napansin naman ni Orly ang asawa nang dumating ito sa umagang yon. Saktong naghahanda na siya ng almusal para sa kanyang mga anak. At magdamag na di umuwi ang lalaki. First time iyong nangyari. Zach! Sinundan niya ito sa kwarto upang usisain kung saan ito natulog. Pero sumalubong sa kanyang amoy alak na asawa. Bukod doon ay may ibang pabango siyang nalanghap mula kay Zach. Pabango ng babae. Sa loob ng 3 taon, iisang pabango lang ang gamit ng asawa. Ni minsan ay hindi ito nagpalit. Walang paalam na nagbanyo ito habang nagtatanong pa siya kung saan ito natulog kagabi. Tinalikuran siya ni Zach. Binastos siya sa pakiramdam niya. Wala siyang nakuhang sagot mula sa lalaki, kaya nagtataka siya sa kilos ng asawa. Pagkagising ng mga anak, agad inasikaso, pinakain, pinaliguan at hinayaang maglaro sa garden. Siya naman ay kinuha ang labahin nila ni Zach upang dalhin sa laundry area. Pero natigilan siya nang may pansing buhok sa polo nito. Buhok ng babae. Dahil mahaba yun kumpara kay Zach. Kung ganon, babae ang kasama magdamag ni Zach kagabi. Dahil ba hindi niya kayang ibigay kay Zach ang isang bagay na ginagawa ng mag-asawa? Lolokohin na siya nito. Siguro nga kasalanan niya. Ngayon niya lang napagtanto na mali ang naging desisyong magpakasal pa sa lalaking kahit kailan hindi niya makukuhang mahalin. Pero hindi siya basta mambibintang lang. Dapat may pruweba siyang may babae ang asawa niya. Wala sa bokabularyo niyang mag-iskandalo. Kahit papaano, naging mabuting tao si Zach sa kanya. Kinahapunan, maagang umuwi si Zach. Anak niyang hinanap nito at nakipaglaro. Tahimik siyang nakamasid sa mga ito nang lumapit si Mr. Ravizano sa 3. Nakisali pa ito habang ang nurse ay nakasunod sa matanda. Siya naman ay nananatiling nakatanaw lang sa lahat. Lumilipad ang kanyang isipan kung tatanungin niya ba si Zach tungkol sa natuklasan. Pero ang pananahimik niya ay biglang nabulabog nang biglang may nag-doorbell. Binuksan yun ng guard at dama niya ang kaba pagkakita sa dating asawa. Nabalis siya sa bigla nang lumapit ang 2 bata kay Sander at yumakap. Kahit si Mr. Ravizano ay nakamasid sa 3, hindi kayang lilangin ng kanyang mga mata ang nakikita. Kahit ang kanilang mga anak, nararamdamang may kakaiba kay Sander. Palibhasa, magilaw ito sa mga bata at heto, may dalang pasalubong sa kambal. Thank you so much, Tito Sander. I love you! Ang katagang yun ni Amika ay dumurog sa puso niya dahil ipinagkait niya ang katotohanan sa kanyang mga anak na makilala ang tunay nitong ama. Nagkatinginan sila ni Zach, tila iisa ang laman ng isipan pero walang nabutawi sa labi nito. Sinadya mo ba, Sander? Hindi, ginagawa ko lang ang dapat. Anak ko sila, nararamdaman ko kahit na wala pang result ng DNA test. Matapat na sabi ni Sander sa kapatid. Naiinis si Zach. Kahit anong gawin niya, wala siyang laban. Dapat bang sumuko na lang? Okay, fine. Siguro may karapatan ka sa mga bata. Pero kay Arlene, wala. Asawa ko na siya. Akin siya. Mahal ko si Arlene. Ngayon ko lang naramdaman na mawala siya sa akin. At gagawin ko ang lahat para mabawi siya sa'yo. Halos atakihin si Mr. Ravizano nang makitang nag-aaway sina Zach at Sander. Kaya mas pinili ni Sander na umalis na lang. Pero hindi nangangahulugan na isusuko niya na ang kanyang mag-ina. Hahanap lamang siya ng magandang tiyempo. Nakonsensya naman si Zach kay Arlene kaya naipagtapat nito ang lahat tungkol kay Angela. Pero aminadong dahil sa alak. Nagmakaawa itong wag sabihin sa ama at baka itakweli katulad ni Sander. Kaya dobleng sakit ang nararamdaman ngayon ni Arlene sa mga nangyayari. Kasalanan niya ang lahat. Bakit nag-away ang magkapatid? Kaya nagdesisyon siyang iwanan si Zach para mapanagutan nito si Angela. Lingid kay Zach, nag-file siya ng petition for annulment sa korte pero matagal pa yon bago maaprobahan. Mga 3 taon ang hihintayin. Ganun man, para matapos ang kaguluhan, siya na mismo ang lumapit sa biyanan upang sabihin kailanman sa loob ng 3 taon, hindi niya minahal si Zach. Kaya aalis siya para palayain ang lalaki. Ngunit sinabi nito na peke ang kanilang kasal ni Zach dahil ito nag-asikaso noon.
Kaya hindi sila legal na mag-asawa dahil alam ni Mr. Ravizano ang lahat na pagmamayari siya ni Sander dahil may anak silang dalawa. Ginawa lamang yun ng matanda para bigyan ng leksyon si Sander at magising sa mga pagkakamali nitong nagawa sa kanya. Ang katotohanan yun ang nagbigay lakas loob kay Arlene upang umalis ng tuluyan nang magpaalam siya sa kanilalang biyenan na hahanapin ang sarili sa malayo. Kaya pwedeng huwag ipapaalam sa mga anak nito kung nasaan siya. Gusto niyang lumayo sa dalawang taong walang magandang dulot sa buhay niya. Masakit makulong sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Bago umalis, habang nasa office si Zach, nag-iwan siya ng sulat na tanging nakasaad, "Ay malaya na kayo ni Angela. Panagutan mo siya. Salamat sa lahat." Sa pag-alis niya tungo sa malayo, dala ang basbas ng biyenan, hangad niyang maging maayos na ang lahat at wala ng gulo. Ayaw niya nang makadagdag pa sa problema ng magkapatid. Feeling niya dahil sa kanya nagkasira ang mga ito. Ayaw niya ting bumalik kay Sander dahil lang sa mga bata. Kahit na mahal pa ito, hindi magiging masaya ang pagsasama ng isang relasyon kung walang pagmamahalan. Katulad nila ni Zach na kahit anong pilit niyang gawin, hindi niya kaya. Katulad sa kanila ni Sander na sa loob ng 3 taon, nauwi lang din sa hiwalayan. Kung may magandang mangyari man sa lahat yun ay ang kanyang mga anak. Good morning! Bati ng katrabahong si Marjorie nang sumilip ito sa cubicle niya. 5 buwan na rin nagtatrabaho si Arlene sa painting company. Gumagawa sila ng customized charcoal at pencil portraits. Tumatanggap sila nationwide ng mga order sa paggawa ng mga realistic portraits kagaya ng ginagamit sa mga kasal, birthday, or di kaya anniversary. Dito, sobrang nag-enjoy siya dahil isa talaga ito sa pangarap niyang maipakita ang talento niya. Nagsimula siya sa 2 buwang pangangapa at ngayon, hindi naman sa pagmamalaki dahil sa kanya, inulan ang painting company ng mga customer na gustong magpa-customize ng charcoal portraits na kadalasan idinidisenyo sa loob ng bahay. At kahit pagod sa dami ng project, ay masayang-masaya si Arlene dahil sa loob ng 6 na taon na pagiging bilanggo sa magkapatid, ngayon lang siya naging malayang gawin ang mga gusto niya. "Pinatatawag ka ni Sir, may bago tayong customer," sabi ni Marjorie. Kasalukuyan siyang may ginagawa sa mga oras na yon pero iniwan niya para sa sinasabi nitong customer. "Mukhang madatong kaya malaki na naman ang komisyon natin. Galingan mo, Arlene." Inihatid pa siya ni Marjorie sa pinto ng boss niya. Kumatok ang babae at mahinang kami ng kanyang narinig. Pagpasok sa office ay napadta siya pagkakita kay Sander na nakaupo sa bakanting silya. Nakatingin ang lalaki kaya agad na nagtama ang kanilang mga mata. Katulad ng dati, sa tuwing magkikita silang dalawa ay kinakabahan si Arlene. Anong ginagawa ng lalaki dito? Paano nito nalaman ang pinapasukan niya? Hindi naman siya hirap sa buhay simula nang umalis sa mansyon ng mga Ravizano. Dahil suntentado siya ng lolo ni na Amika at Zun. Pwede niyang tanggihan si Sander. Kaso nga lang, hindi niya kayang tanggihan ang kanyang boss. Alam ng lahat na single mom siya. Di iyon lingid sa lahat. At dahil hindi niya matanggihan ang kanyang boss, ay maayos niyang kinausap si Sander na para bang isang customer lang. Nalaman niyan, ang ipapagawa nitong painting ay para sa kasal ni Zach at Angela. Bagay na ipinagpasalamat niya dahil tinupad nito ang sinabi niya sa sulat. At ipinagpapasalamat ngayon. "Kaya mo ba ng 1 week?" "Yes, sir." Tipid niyang tugon. Hindi niya tinanggap ang invitation card. Nagkunwaring busy siya. Pakiramdam ni Arlene, magugulo na muli ang buhay niya dahil sa pagbabalik ni Sander. Marahil, alam na nito ngayon ang tungkol sa kambal na ito talaga ang ama. At may motibo ito sa muling pagbabalik sa buhay niya. "Gagawin ko ang project on time. Hindi mo ko kailangan bantayan, Sander." Pagkaalis ng mga kaibigan, tinalikuran niya ang lalaki patungo sa waiting shed para magpara ng taxi. Ayaw niyang bumalik sa buhay niya si Sander. Pakiramdam niya, magugulong muli ang matahimik na sana niyang mundo. Okay na siya sa buhay niya ngayon. Masaya kasama ang kambal. Pero mas mabilis na sinabayan siya ng lalaki sa paglalakad. "Hindi ito tungkol sa project, Arlene. Gusto kong makita ang mga anak ko. I know everything from the beginning. Since ikinasal kayo ni Zach. Akong ama ng kambal. And this is the proof." Inabot nito ang DNA results pero di niya iyon pinansin agad. Nagpara ng taxi pero hinarang siya ni Sander. "Manong, pasensya na. Hindi sasakay ang asawa ko." Kausap ni Sander sa taxi driver.
Kaya naiiling ito at umalis na lang. Ano daw? Asawa? Bulong ng utak niya. Galit niyang hirap si Sander pero naunahan siyang buhatin ito pasakay ng kotse nito. Nagpumiglas ang babae pero di siya makawala kay Sander at nagtagumpay itong maisakay siya sa kotse. Hinihingil siya sa galit sa lalaki. Kanina pa siya nagtitimpi. Okay, fine. Hahayaan kitang dalawin ng mga bata. Kikilalanin ka nilang ama. Ano pang gusto mo, Sander? Ikaw, Arlene. Ikaw at ang mga anak ko. Pag-amin ni Sander, umiling siya. I'm sorry, Sander. Pero iisang bagay lang ang natutunan ko sa 6 na taong ikinasal ako sa inyong magkapatid. Ngayon lang ako naging malaya sa sarili ko. Sana hayaan mo muna ako sa mga desisyon ko. Hindi kita pagkakaita na dalawin ng mga bata na makasama sila. Pero ayaw ko na magbalikan tayo. Hayaan muna ako, Sander. Please. Nagmamakaawa si Arlene. Tumango si Sander. Matagal na di nakapagsalita. Ibang-iba na ito si Arlene na kilala niya dati. Pero mas gusto niya ito ngayon. Okay, pero ipakikilala mo ko sa mga anak natin at hahayaang makasama sila araw-araw. Pakiusap niya rin. Nakahinga naman siya ng malalim bago tumango. Sa kata nito binuhay ang makina ng sasakyan at inihatid sa apartment na tinutuluyan nila. Ipinakilala niya sa mga anak na ito ang kanilang tunay na ama. Pero dahil mga bata pa, madaling tanggapin para sa mga anak nila ang lahat ng bagay. Or talagang maunawain lang ng kambal ang bawat sinasabi niya. Naging madamdamin pa ang pagkikita ng mag-ama. Halatang nagustuhan ito ng mga bata. Pero hinahanap din ng dalawa si Zach. Sa gabing yun, sabay nilang nag-dinner si Sander at nakiusap pang sa apartment magpapalipas ng gabi para makasama lang ang mga bata at hindi na siya magmatigas pa. Hinayaan niya na lang ito. Nasasaktan pa rin siya sa nangyari noon kapag naaalala kung paano siya kadaling iwan ni Sander sa kabila ng ginawa niya naman ng lahat. At natatakot siyang sa pagbabalik nito, masasaktan na muli siya. Kaya mas makabubuti para sa kanyang dumistansya. Okay, I'm sorry, Arlene. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Pasensya na, di ko nababanggitin uli. Magalmusal na tayo. Napabuntong hininga siya. Ang kulit ni Sander, nakakaubos ng pasensya. Pero sa huli, napakain at naihatid pa rin siya nito sa trabaho. Susunduin kita mamaya. Bye. Pagbaba niya, ay kumuway ito sa kanya nang may ngiti sa labi. Mag-taxi na lang ako, Sander. Hindi na kailangan. Wala kang magagawa. Bago ka pa mag-out, nasa labas na ako. Nakapark ng kotse ko at inaantay ka. Dagdag pa nito at para hindi na makatanggi, ay mabilis nitong pinaharurot ang sasakyan. Ano yon? Binabakuran na siya ni Sander. Naiiling na lang siyang pumasok sa loob. Mas marami siyang bagay na dapat pang pagtuunan ng pansin. Lumipas pa ang mga araw at sa pagpupumilit ni Sander na dumalo siya sa kasal ni Angela at Zach ay wala na siyang nagawa pa dahil ito mismo ang sumundo. Kaya naman pala nagpakasal ang dalawa dahil buntis si Angela at natuklasan ni Mr. Ravizano ang tungkol dito. Kaya ito ang nag-asikaso sa kasal ng dalawa. Arlene, salamat. Akala ko di ka darating. Totoo, nakiusap talaga ako kay Sander na sunduin ka at makausap bago ako ikasal. Galit ka pa ba sa akin? Zach, wala kang kasalanan sa akin. Sinabi ng dad mo na fake ang kasal nating dalawa, kaya hindi ka nagtaksil. Ipangako mo sa akin na mamahalin mo at iingatan si Angela. Masaya ako para sa'yo. Napakabuti mo sa akin at sa mga anak ko. Kaya pwede bang humiti ka na dyan? Salamat. Hinawakan ito ang kamay niya at akma sana niyang yayakapin nang humarang ang braso ni Sander sa pagitan nila. Zach, pinabigyan na kitang hawakan ng kamay ni Arlene. Huwag mo nang yakapin, okay? Nagsiselos ang boses ni Sander. Mahinang tumawa si Zach. Ikaw ba, Sander? Nasabi mo na kay Arlene na mahal mo siya? Tuloy ay gumanti si Zach. At ikaw naman, Arlene, nasabi mo na ba kay Sander na sa loob ng 3 taong kasal natin, si Sander lang ang minahal mo? Baling pa nito kay Arlene. Natigilan ng dalawa, parehong di nakapagsalita. Mabilis siya nitong hinawakan sa kamay at hinila patungo sa likod ng simbahan. Doon ay wala ng ibang tao. Dahil sa pagkakataong yun, ay dumating na ang bride ni Zach, kaya pumasok na sa loob ng simbahan ang lahat ng mga bisita. Gaano ba kahalaga sa iyong malaman ang nararamdaman ko, Sander? Noong hiniwalayan mo ko, naisip mo malang ba akong tanungin? Saglit na natigilan si Sander
nang makitang nanumig ang mga mata ni Orlene sa luha. Agad na konsensya at niyakap ang asawa pero pinigilan ito ni Orlene at tumalikod. Pumasok na ito sa simbahan na masama ang loob sa kanya. Nakadama si Sander ng inis sa sarili dahil ngayon niya lang na-realize na sobra niyang nasaktan si Orlene sa pag-iwan niya noon sa asawa. Kaya kung kinakailangan, ligawan niyang muli ito, ay gagawin niya. Natapos ang seremonya ng kasal na wala sa isip niya ang dalawang couples, kundi na kay Arlene, na pilit naging masaya sa araw na yon. Congratulations, Zach. Naunahan mo pa ako maging maayos ang relasyon niyo ni Angela. Samantalang ako, naduduwag pa rin. Kinamayan niya si Zach nang lapitan siya. Huwag mo nang palampasin ang araw na to, Sander. Ang dami niyo ng panahon na sayang ni Arlene. Pwede bang magpakalalaki ka naman? Ipadama mo kay Arlene na mahal mo siya. Yung bagay na magpapainit sa relasyon ninyong dalawa. Yun ang kulang sa inyo. Okay? Payo ni Zach. Napatingin siya sa gawin ni Arlene na abala pa rin nakikipag-usap kay Angela. Sunod-sunod niyang nilagok ang laman ng kupita. Si Zach naman, dahil may binabalak nilang ngunito ang kapatid. Baka sakaling gumana sa gabing yon, may mangyayari sa dalawa. E di bukas, solve na ang problema. Napangisi si Zach at nilagyan pang muli ang kupita ni Sander ng alak. Marahil, nag-iipon na ito ng lakas ng loob. Kaya lumaklak na naman itong muli. 9:00 na ng gabi, hindi makagulapay si Sander sa nainom, kaya nagpaalam na si Arlene sa mag-asawa. Labis-labis na nagpasalamat siya kay Angela sa pagmamahal nito kay Zach, na hindi niya na ipagkaloob. Nararamdaman niyang mabuti itong babae at napakasimple lang. Bagay na bagay ang dalawa. Matapos magpaalam sa kanyang dating biyanan, ay inalalayan niya na si Sander. Hindi na nito kayang mag-drive, kaya naman nag-taxi na lamang sila. Hindi na rin naman niya alam kung saan ito yahatid, kaya inuwi na lang sa apartment niya. Total, may bakante namang kwarto para sa lalaki. Sander, nandito na tayo. Kaya mo pa bang maglakad? Tapik niya sa lalaking nakasandal at pikit na ang mga mata. Umungol ito, saka dumilat bago tumango. Nagmamalaking lumabas ng taxi pero naligaw naman ito kung nasaan ang gate. Pasuray-suray itong lumakad at napapailing siya sa ayos ni Sander. Ano nga kaya ang nangyari sa dating asawa noong naghiwalay sila? Naisipan niya yon. Matapos magbayad sa taxi, nilapitan niya si Sander at inalalayan papasok. May sinasabi ito pero hindi niya maintindihan at wala siyang balak na unawain dahil ang bigat nito. Halos mapangiwi siya. Ay, salamat. Pulong niya pa nang maipasok sa loob ng silid si Sander. Isinantabi na lang muna ang sama ng loob sa dating asawa. Bakit naman kasi nagpangalangu ito? Marahan siyang kinabig, sapat lang upang magkadikit ang katawan nila. Mabuti nga at naitukod niya ang siko sa dibdib ng lalaki, kundi nasubsob ang mukha niya rito. Sinabi ni Sander na mahal siya nito at sobrang nangungulila sa kanya sa loob ng 3 taon, kaya sisikapin ng lalaking maibalik siyang muli dito. At pagkatapos nga nitong sabihin ang lahat ng gusto nitong sabihin, ay nakatulog na ang lalaki. Umaga pagising ni Arlene, tila walang nagbago dahil nakaluto na ng breakfast si Sander. Bagong ligo at nakangiting inaabangan siya sa kusina at walang pag-aalinlangang niyakap. Nandilat ang kanyang mga mata sa gulat. Gumiti ito at ikinubli sa pinto ng komedor. Masuyong tinitigan at hinaplos ang magkabilang pisngi. Siya naman ay napatitig sa kakaibang Sander na nasa harapan niya ngayon. Ayoko na mag-aksaya pa ng panahon, Arlene. Tama si Zach. Marami na tayong nasayang. Mahal na mahal kita noon at ngayon. I love you. Marry me. At ipapangako kong hindi na kita sasaktan. Pagkatapos nito ay hinagka ng palad niya. Nakikiusap ang mga mata nito. Nagsusumamo. Kay bilis na mga pangyayari sa kanila ni Sander sa umagang yon. Hindi na rin siya nagpakipot pa at agad na nag-yes sa alok nito. Saka siya binuhat ng asawa patungo sa loob ng kwarto at doon nila ginawa ang honeymoon kahit na hindi pa sila na ikakasal muli. Kapwa sila nasabik sa isa't isa at ramdam ni Arlene ang bawat hagod ng labi ni Sander sa buo niyang katawan. Ang mararahas na ulos nito sa kanyang ibabaw ay di nito kayang pigilan. Sapat na rin ang mga daing ng pangalan ni Sander at pagtugon sa bawat galaw ng katawan nito upang mapatunayan na tanging sa lalaking lang ito kaya niyang ibigay ang kanyang katawan. Muli silang ikinasal sa isang pribadong resort matapos ang basbas mula sa ama nito. Napakaraming nangyari sa kanilang dalawa.
Pero sa huli, sila pa rin ni Sander. Kwento nito sa kanya, hindi nawala ng pag-asa ang lalaki na maibabalik siya sa buhay nito. Kaya nga pinagsikapan yun ni Sander. At siya naman ay naniniwala sa tadhana. Akala niya matututunan niyang mahalin si Zack, pero may ibang babae pa palang nakalaan para dito. Pagkatapos ng kasal, nabati sila sa lugar na yon sa kanilang honeymoon, kasama ang kanilang kambal. Masayang-masaya ang ama ni Sander na nasa maayos ang dalawang anak. Gusto sanang dumalo na mag-asawa sa kasal, kaso masela ng pagbubuntis ni Angela. Kaya naman tinawagan na lamang upang batiin. Kambal din kasi ang anak ng dalawa, kaya naninibago ang babae sa pagdadalang tao. Gayunman ay nag-enjoy silang magpamilya sa resort, especially ang kanilang mga anak. As usual, pagbalik sa Maynila, dating gawi, balik sa trabaho, pero nasa poder na sila ng kanyang asawa ngayon. Sabay silang pumapasok sa trabaho, katulad ng nakasanayan at sinusundo siya sa hapon. Kung minsan, katuwang pa niya si Sander sa mga naiuwi niyang trabaho, lalo na kung may mga rushong project. Kahit pagod, ay masaya pa rin dahil kasama niya ang taong mahal niya. Napakasarap gumising sa umaga nang nakikita niya ang mga ngiti nito. Bagaman maraming pagsubok silang pinagdaanan ni Sander bago sila umabot sa ganito, ay isang bagay ang kanilang natutunan. Naharapin ang problema, pag-usapan at unawain. Dahil alam nila pareho na mas marami pa silang pagdadaan ng pagsubok, lalo na nagsisimula pa lang silang muli. Ang mahalaga ngayon ay maayos na sila at masaya kasama ang kanilang dalawang mahal na anak. At dito po nagtatapos ang pakikipagsapalaran ng buhay pag-ibig nina Sander at Arlene. Wakas.